Bilang chair ng ASEAN 2026, pangunguna ng Pilipinas ang pagsulong ng mga programang layong paigtingin at patatagin ang ekonomiya sa buong Southeast Asian region. Para sa 13 sa tanghali, si Cristal Ramizares live. Crystal? Nagtipon na ang mga ministro ng ASEAN member states para sa 32nd ASEAN Economic Ministers Retreat para pag-usapan ang mga programa tungo sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Southeast Asia. Pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng integrasyon ng rehiyon. Iyan ang binibigyang diin ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026 sa ASEAN Economic Ministers Retreat. Kabilang sa Priority Economic Deliverables o PED ng Pilipinas ang paghihigpit sa regional trade, lalong-lalo na sa mga sensitibong produkto gaya ng mga armas. Sa sektor ng enerhiya, susuportahan ng Pilipinas ang paglulunsad ng ASEAN Power Grid na layong maging konektado ang linya ng kuryente sa buong Southeast Asia. Nakapaloob rin sa PED ang Greener Future Action Plan na naglalaman ng mga programang pang-ekonomiya na napapangangalagaan pa rin ang kapaligiran. Para masuportahan ang maliliit na negosyante sa Southeast Asia, nakatakdang ilunsad ang ASEAN Center of Excellence for MSMEs na layong maturuan ng tamang paggamit ng artificial intelligence ang mga business owners sa pagnenegosyo. Sinisiguro rin ng pamahalaan na hindi lang ito mga deklarasyon, kundi totoong aksyon na tunay na mararamdaman ng buong rehiyon. ASEAN's future will not be defined by a single nation or a single meeting. It will be shaped by a collective choices we make in rooms like this. Let us ensure that ASEAN remains a region where investment is met with certainty and where cooperation creates genuine opportunity for our people. Pagkatapos nga ng Economic Ministers Retreat, sunod namang magpupulong ang mga ASEAN Finance Ministers at mga Central Bank Governors para pag-usapan naman ang sitwasyong pinansyal ng Southeast Asia. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Cristal Ramizares ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.